mawala ng lahat, mabago ng lahat, masira ng lahat, ako para sa iyo ay mananatiling tapat. Hindi ibig sabihin hindi ka masasaktan, hindi ibig sabihin hindi ka iiyak. You'll feel sad, you'll feel disappointed, but you will never feel devastated. God on His throne means that He can transform our sorrows into joy, our sufferings into blessing. God on His throne basically means pagbalik natin, God is somehow telling us, okay, welcome back. Anong problema mo? Pag-usapan natin, solusyonan natin, kakayanin natin. Check out the story of Joseph in the Old Testament. The battle won by David. Yung pinagdaanan ni Abraham, yung pinagdaanan ni Moses, yung pinagdaanan ng mahal na ina, yung pinagdaanan ng mga sa atin ay nauna. Pero nagtagumpay sa tulong niya. Yung bang parang talo na, nanalo pa. Yung walang-wala na, may naibigay pa. Nakasadlak na, nakatayo pa. Inapin na, nagtagumpay pa, dinakila pa. Because God is on His throne. Walang imposible sa Kanya. Uhupa ang bagyo, mawawalang malalaking alon, pero hindi ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Who will always and He can always give you rainbow after your storm. Kung kayo po'y magagawi diyan sa Roma, joke lang, sa Rome, may makikita po kayo doon, kung mapupuntahan, mga underground na sementeryo ng mga unang Kristiyano na ang tawag ay catacombs or katakumba. Dito po makikita yung mga nicho ng mga sinaunang Kristiyano na may mga nakaukit na simbolo. Simbolo ng mga unang Kristiyano. Nandiyan ang simbolo ng dove, ng kalapate, symbolizing the Holy Spirit. Nandiyan ang isda, symbolizing Jesus. Well, not because we are called to become fishers of men. Hindi. Sapagkat ang fish pala, in Greek, it's iktos, na po pwedeng maging abbreviation ng mga salitang Grego na pag pinagsama-sama mo at translate sa English ay Jesus Christ, Son of God, and our Savior. So yun. Kaya kung minsan, may nakikita tayo mga sticker na fish sa mga sasakyan, symbolizing Jesus yan. Ang pagninilayan natin ay ang symbol ng anchor o angkla, symbolizing hope, pag-asa sa gitna ng pagdurusa, symbolizing kapanatagan sa gitna ng mga kaguluhan. Alam natin ang angkla, yan ay inilalagay sa tubig upang kumagat sa pinakasahig ng ilog o ng dagat nang sa gayon maging steady ang bangka upang hindi anudin. Hence, it provides steadiness, composure sa bangka despite the turbulence. At yun, ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon sa mga pangit, sa mga hindi magaganda at nakawiwindang na sitwasyon. Sa ating gospel reading, sinasabi ng Panginoon niya, ang sabi niya, sa mga huling araw, mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Ang mga bituin, mangangalaglag lahat ng yan. Hindi na magliliwanag ang buwan, mawawala ang sikat sa araw. O hindi nga ba't nakawiwindang yan? Pero ano yung pag-asa? Ano yung angkla? Aside from that fig tree budding forth, symbolizing hope o pag-asa, sinabi ng Panginoon ang mga salitang, mawawalang langit at ang lupa, pero ang salita ko hindi magkakabula. In other words, mawala ng lahat, mabago ng lahat, masira ng lahat. Ako para sa iyo ay mananatiling tapat. Hebrews 13 verse 5, I will never abandon you. I will not forsake you. Sipin po ninyo, parang isa lang naman ang ibig sabihin yan. I will never forsake you. I will never abandon you. Kung bakit pinagdalawa pa, pwede naman maging isa. Ang tawag sa style na yan ay double negative. Para mas ma-stress ng Panginoon sa atin, ano man ang mangyari, magkagulo man, maniwala ka, lalo kung tayo nasa kabutihan, hindi niya tayo pababayaan. Something na dapat ay maranasan na rin natin kahit sa kasalukuyan. Halimbawa, wag naman sana, malugi ang negosyo. Magkasakit ka, sabihin ng doktor, malala na ang sakit mo. Mawala ng trabaho ang mahal mo. Mawalan ka ng mahal sa buhay. Bigla kang lukohin ng asawa mo. Biglang maging sakit ng ulo mo ang anak mo. Wag naman sana, pero ang lahat ng ito ay pwedeng mangyari. Hindi natin kontrolado. Kasama na dito ang mga hindi magandang nangyayari sa mundo, maging sa bansang ito. Ang sinasabi dito ay even
If these things happen, you will still remain calm, peaceful, relax lang. Hindi ibig sabihin hindi ka masasaktan. Hindi ibig sabihin hindi ka iiyak. You'll feel sad, you'll feel disappointed, but you will never feel devastated. Parang isang bangka na nakaangkla. Pwedeng hinahampas ng malalakas na alon. Pero it is not drowning, it is not drifting. But for some reasons, kahit sa sarili mo, hindi mo maintindihan. Pero sa kabila ng lahat ng mga pangit na nangyayari sa'yo, ay parang may bumubulong pa rin sa puso mo. Kaya mo ito. May magandang plano pa rin ang Diyos para sa'yo. Yun ang simbolo, yun ang palatandaan na ang pagkatao mo ay nakaangkla talaga kay Kristo. Yun ang palatandaan na ang lahat ng pagsusumikap mong magpakabuti, magsimba, magdasal, ay nagkakaroon talaga ng magandang kahihinatnan kapag naramdaman mo yan sa gitna ng mga kaguluhan, kapighatian. Now, kung hindi natin mararamdaman, ay meron tayong pagkukulang. Natatandaan ko minsan, nasa NLEX kami, nung nagdadrive sa akin, tinawagan ko si Mama. Maganda yung pag-uusap namin hanggang sa nakat. Tinawagan ko uli siya. In fairness naman, sumagot agad. So all the while, kala ko okay na. Nakat na naman! So tinawagan ko uli siya, sumagot naman agad. Pangatlong tawag, medyo ako inis na. Ang bungad ko agad, Ma, ano bang nangyayari? Ba't nawawala ka? Sagot ni Mama, Anak, hindi ako umaalis dito. Hindi nga ako tumatayo sa kinaupuan ko. Akala ko ngayon may kausap pa ako para pala akong tanga dito. And suddenly it hit me. Nga, sino bang umaalis? Sino bang lumalayo? Sino bang nasa biyahe? Ako. Patay mali siya na lang ako. Brothers and sisters, whenever we feel this way, that God is so distant, na para bang ang layo niya sa atin, look and ask who is living. You are the one who is living. You are the one who is moving. Ang angkla, nandyan lang yan, nakakapit sa sahig ng dagat yan. Unless, bunutin mo yan, unless i-disconnect mo yung bangka mo dyan. Ang pagmamahal ng Diyos, laging nandyan lang. Unless, mag-disconnect ka dyan at pumalawad ka sa kawalan ng kasalanan, kalungkutan at kawalang kahalagahan. Kaya hindi talaga ultimately ang Diyos ang bumibitaw, kundi ako o ikaw. But the good news is this. Ang angkla, pumalawad ka man kung saan-saan, magpakalayo-layo ka man, balikan mo, nandun pa rin yan. Kahit gaano katindi ang agos, hindi mawawala sa pagkakakapit yan. Nandun lang yon. Ganon din ang Diyos. Example ko kanina si Mama, yung phrase na, hindi nga ako tumatayo sa kinaupuan ko. Mas lalong ganun ang Diyos. Si Mama, aalis pa yun. May gagawin pa yun. May ibang pagkakaabalahan pa yun. Hindi niya ako iniisip sa bawat minuto, bawat segundo ng panahon. Pero hindi ganun ang Panginoon. Kaya mas matindi ang Panginoon. When He is on His throne, handun lang ang Panginoon watching over you. Tinitingnan ka niya, sinusubaybayan ka niya. Ang focus niya, nasa iyo lang talaga. Kanina nga nag-iisip ako Kanina ko lang inisip, may nabasa na ba ako sa Bible na sinasabing, ang Diyos ay tumayo mula sa kanyang trono? Kayo ba may nabasa na? May nabasa na ba kayo sa Biblia na sinasabing, ang Diyos umalis sa kanyang trono? Parang wala po. Diba? Laging sasabihin doon, God is on His throne. And that means two beautiful things for us. Una, lumayo ka man, bumalik ka, nandun siya, naghihintay siya. At mas maganda dito, bumalik ka man sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa iyo sa past, meron kang babalikan at meron ka pang magandang mga pangyayaring aasahan. Ang sabi ko nga, di ba, hindi inaalis ng Diyos ang maganda niyang plano sa iyo. Bagamat may mga nagawa kang mali o ang kapwa mo, He is on the throne. And that means, siya ay makapangyarihan. There is never a moment na mawawala siya sa trono. At sabihin niya sa demonyo, sab muna, ikaw naman. Hindi, lagi siyang nandun. Siya lamang ang makapangyarihan. Hindi ko alam kung papaano at kung bakit inaalaw ng Diyos yung mga pangit ngayon nating karanasan. Hindi ko alam yan. Misteryo yan, lalong-lalo na kung ikay nasa kabutihan. Pero isang bagay ang sigurado ko,
Hindi niya iaalaw yan kung alam niya hindi mo kaya. At hindi niya rin iaalaw yan kung alam niya na sa kabila ng lahat ng yan, wala siyang makukuha para sa'yo na mabuti at maganda. God is on the throne means He's all-powerful. God is on the throne means that He can write straight lines with crooked lines na ginagawa natin o ginagawa ng ibang tao sa atin. God on His throne means that He can transform our sorrows into joy, our sufferings into blessing. God on His throne basically means pagbalik natin, God is somehow telling us, okay, welcome back. Anong problema mo? Pag-usapan natin, solusyonan natin, kakayanin natin. Look, God was able to create everything good, everything beautiful out of nothing. Let there be light and there was light. I mean, kung nakaligha ang Diyos ng mga bagay na mabuti at maganda mula sa wala, how much more yung may pagsisimulan siya sa buhay mo? Yes! Kahit pangit pa yan, kahit kasalanan pa yan, kahit masama pa yan, meron siyang pagsisimulan. Kaya niyang iporma yan in such a way na magdudulot sa iyo ng kabutihan. Kahit nga yung basura, kahit nga yung mga recycled na bagay na wala ng kwenta, nagagawa pa rin na isang obra. Yan ba hindi niya kaya? Mas kaya niyang gawin yan. Kaya niyang pagsamasamahin lahat ng magaganda. Isasama niya kahit yung mga pangit, hindi magagandang nangyayari sa buhay mo. At gagawin niyang isang obra na kapag na-realize mo, kapag iniisip mo at binabalik-balikan mo ng nangyayari sa'yo, maging ng mga taong nakakaalam ng buhay mo, you cannot help but wonder, napakabuti ng Diyos. Ako'y nakaraos. Napagtagumpayan kong lubos. Kapatid, check out the story of Joseph in the Old Testament. The battle won by David. Yung pinagdaanan ni Abraham, yung pinagdaanan ni Moses, yung pinagdaanan ng mahal na ina, yung pinagdaanan ng mga sa atin ay nauna. Pero nagtagumpay sa tulong niya. Yung bang parang talo na, nanalo pa. Yung walang-wala na, may naibigay pa. Nakasadlak na, nakatayo pa. Inapin na, nagtagumpay pa, dinakila pa. Because God is on His throne. Walang imposible sa Kanya. Uhupa ang bagyo, mawawalang malalaking alon, pero hindi ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Who will always and He can always give you rainbow after your storm.